Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan nare-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At ito nga mga kababayan, nabigla ang lahat. Just in breaking news, nabulabog na ang lahat. Nako, BP Sara kumanta again, no? Nabisto lahat. Yan mga kababayan, puro may lahat, ha? Lahat na lahat. O yan po ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon mga kababayan, mula po ito kay Balitang Pinoy TV. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. So ito na nga mga kababayan, bago po natin simulan na pakinggan at panoorin ang video ito. Ito, may share lang po ako sa inyo, no? Talagang itong si House Speaker Romualdez, himod na himod po, sa puwet, kay PBBM, nako. Biruin nyo, ito po kanyang sinabi, gusto pa yata sigurong ni Romualdez mambudol. The most distrust high ranking official itong si Romualdez, tapos ganito ang sasabihin niya. Nako po, eto mga karibo natin, basahin ko po para sa inyo, Sabi po ni Romualdez, I would grade the president's performance at a solid 10 out of 10. Nako. Ibig sabihin, perfect score mga kababayan. Over the past year, no? He has demonstrated strong leadership. Meron ba? May strong leadership ba mga kababayan? And made significant strides in delivering on his promises from the last SONA. Nako. Patawa. Ano ba ito si Romualdez, mga karbi natin? Clown ba ito? Na-deliver daw lahat ng yung mga pinangako nung nakaraang SONA. Yung pinangako nga nung kampanya, hindi nyo natupad Diba? Nasaan yung pangako ninyo? O ipakita nyo yung ebidensya. Hindi puro dak-dak lang, Romualdez. Nako naman. Ano kaya yung sinasabi ni Romualdez na promises from the last SONA na dineliver ni PBBM? Iba yata yung nabalitaan kong dineliver. Ang nabalitaan naming i-deliver yung bulto-bulto na nasa kote, nasa checkpoint. I-deliver yun, di ba? Yun po yun ba yung sinasabi mo, Romualdez? Uuto tayo ni Romualdez kung talagang sa bagay, most distrusted high-ranking official itong si Romualdez, kaya wala ring credibility ito para sabihin niyang 10 out of 10 ang score ni President Bongbong Marcos Jr. Paano natin pagpaniniwalaan ito? Mismong siyang nagsasalita, hindi credible to say something like that mga karibyo natin, kasi siya po ang hindi pinagkakatiwalaan ng mamamayan, di ba? Nasa survey po yan. Tapos sasabihin niya ngayon, yung performance ni PBBM 10 out of 10. Nako, palakpakan naman natin. Grabe po ang ano ba ito? Bangag din ba itong si Romualdez? Bakit niya nasabi ang ganyan? Sip-sip lang siguro ito. Speaking of sip-sip, eto mga karibo natin ang sinabi niya. Romualdez sa SONA ni PBBM, I'm sure. Sabi niya, I'm sure it will be excellent one. Talagang nag-uutuan itong magpinsan na ito, Nagkakalutan ng likod ang magpinsang ito. Excellent one. Nako po, excellent talaga kasi magaling magaling mag-speech, di ba? Magaling mag-public speaking. Ang kaso nga lang, kulang sa gawa mga kababayan.
So ito mga kababayan, sama-sama sabay-sabay po natin pakinggan na panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no? Si Inday Sara, nako, meron na naman silang bagong pag-iisipan. Meron na naman po silang bagong ikakataranta. Nagsabi po si BP Sara na hindi siya miyembro ng House of Cards. Tatalakayin po natin yung meaning niyang House of Cards. Maraming binabato. Sa mga nagsasabi po na si BP Sara ay boba. Ngayon po, pinapatulan na po lahat ng mga katanungan nyo. Nung siya po ay miyembro pa ng gabinete, alam niyo po yung ibig sabihin ng hindi ka pumapatol ng ikasasakit ng iyong kasi miyembro ka pa alangan naman banatan mo. Pero ngayon, nakita niyo naman lahat ng itanong niyo ay tanong sa kanya may mga magagandang kasagutan kahit po palaisipan, pero at least buhay na buhay po ang mundo laging. Okay, yung mga pag-uusapan natin, pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan, una sa balita, huli sa impormasyon, kaya ano pang hinihintay nyo? Pindot na, okay. Okay, punta po tayo rito sa House of Cards. Tinanong na naman, ito hindi po nang aasar si BP Sara. Matalas po kasi mag-isip Matalas mag-isip si BP Sara. No, pag may nagtanong, nakakahanap siya ng pambato. Nagtanong sa kanya, ano po masasabi niyo sa 20 million food budget for Sona? Hindi ko yan masagot kasi hindi ako part ng House of Representatives. House of Cards. Yung mata niya. Yung mata ni BP Sara, di ba? Ganun. Alam niyo na ibig sabihin, no? Hindi rin po. Ang Banateros kayo ng Banateros. Ang Banateros po ba ay supporter ni Duterte? O kung supporter sila ni Duterte, bakit nyo po problemahin? Pinoproblema nyo kasi, huwag nyo problemahin. Go on lang kayo. Hindi nyo gusto yung ibang sinasabi nila, pero nagkakasundo kayo na supporter sila ni Duterte. Good. Yun lang po ang pagkakasunduan. Hindi sa ibang bagay. Ayaw nyo na ugali nila. Bakit naman hindi nyo na mapapakasalan niya mga yan? Walang problema lang sa ugali kung magpapakasal kayo. Pero kung pare-pareho lang naman sumusuporta kaya hindi nyo kursunada yung ugali nila. Sa akin, maraming hindi may kursunada sa akin. Sa ugali ko ano magagawa ko? Move on lang. Di ba? Basta, Duterte ka ba? Sige. Ako pa rin sip-sip po. Alam mo, ito, sasagutin kita, Skywalker Okay. Kung ako sip-sip lang, dapat kay Marcos na lang ako nagsip-sip. May chance pa akong yumaman. Hindi mo ba naisip yun? Magsisip-sip rin lang ako dito pa sa wala ako nahihita. Alam niyo pagsisip-sip? Pagsip-sip kang tao kasi may nahihita ka. Wala nga ako nahihita dito sa mga Duterte. Wala pong isang vlogger, wala pong magsasabi sa inyo na kumikita sila sa mga Duterte. Lahat po ng vlogger magsasabi sa inyo na hindi kami ni Cinco, walang bigay yung mga yan. Magsisip-sip ako sa hindi ako kumikita. Baka naman tama yung pinaglalaban ng Duterte kaya ako sinusuportahan. Bakit ako? Lahat nababalitaan ko. May pera sa Marcos, merong pera sa Marcos. Kung magsisip-sip ako, di kay Marcos na. May nakita nga po ako kanina mga kababayan kasi kay-scroll ko. Ito, i-share ko lang po Share ko lang po mga karibin natin. May nakita po kaninang vlogger, di ba? Kasi nakasubscribe ako sa kanya dati, no? Duterte naman to dati. Pinagtatanggol rin naman nito si Duterte, di ko lang pangalanan mga kababayan. Kasi ini-scroll ko lang kasi hinahanap ko nga yung video ng pulburon video, yung talagang malinaw, di ba? Kasi nag-upload ako kaya Sir Jojo de Guzman, hindi pa malinaw malabo pa. So nahanap ko, pag search ko, may nandun siya. Nabigla nga ako mga kababayan kasi Duterte yun Tapos ngayon, binibira niya na si Duterte Peke daw yung Peke daw yung video. AI lang daw mga kababayan kasi malaki daw yung tenga. At saka yung mga kamay. Ito lang ang masasabi ko mga kababayan masakit talaga ang katotohanan, di ba? Ang yung English nun, nakalimutan ko.
Basta masakit po ang katotohanan mga kababayan. Kaya siguro itong mga supporters, no, nila ay masyadong ano ngayon, masyado silang nasasaktan sa nakita nila. Keso peke daw, pero sinasabi naman ng kampo na naglabas niyan, no? Inauthenticate na daw yan. At kayo mga kababayan, sa palagay niyo po ba peke ang ano na yan, na video na yan na kumakalat ngayon? At nakita na po natin. Noon, dati mga kababayan, talagang atat na atat kayo na ilabas. Pag nailabas yan, magrarally daw, magrarally. Pero ngayon, wala, inilabas na. Ano pa rin eh. Sa bagay, wala, may masasabi at masasabi talaga ang mga ito, no? Well, anyway, mga karibin natin, maging totoo man yan o sabihin na natin AI man yan o hindi, ang importante, alam po ng taong bayan, at saka dapat kasi nag-ano na sila di ba? Nung investigasyon pa lang sa Pedialix, di ba? Pinasinungalingan na nila. Tinawanan lang. Wala. Kaya ang tao ngayon, mga karibin natin, malamang ikaw na nanonood ngayon, at sa na-experience ng ating bansa ngayon, no? Sobrang kahirapan, napakaan talaga. Parang maniniwala ka na rin eh. Kaya nga sip-sip dahil may mahihita ka eh. Pag wala ka nahihita sa sinusuportahan mo, malamang sa hindi, pinaniniwalaan mo yung sinusuportahan mo. Pasensya naman yung mga kapitbahay natin. Di ba? Ay, okay lang yan. Yan yung paniniwala mo eh. Pero sa lahat po ng sip-sip, ako lang yung wala nahihita. Di ba? Mahirap po yan. Mamamatay kayo sa iisip kay Badong. Pag-iisipan nyo ng pag-iisipan si Badong pero wala kayong mahihita sa akin. Dahil hindi magkoconnect eh. Walang maniniwala sa inyo. Sip-sip ako sa Duterte. Bakit? Bakit ka magsisip-sip sa wala ka mahihita? Meron na ba kayo narinig na kumikita sa mga Duterte? Wala. Hindi sila ganun. Di ba? Hindi sila ganun. Okay. Hindi ko masagot kasi hindi ako part ng House of Representatives, House of Cards. Tapos kumikindat-kindat si BP Sara. Magaling no? Magaling. Alam niyo po, ang meaning po ng House of Cards, siyempre yung literal meaning niya, structure built of playing cards previously balanced together, di ba? Yung House of Cards, literal yung yung mga cards na ginawa mong bahay o structure, yung mga pa-triangle. Pero yung dahil po mabuhay, yung House of Cards, mabuhay po yan, di ba? Yan po, pag sinabing House of Cards, sa political parlance, gamit lang tayo na ito po yung meaning niya, an insubstantial or insecure situation or plan. Insecure, wala pong kasiguruhan, di ba? Wala kang tibay na maaasahan. Marupok, correct. Wala kang tibay na maaasahan. Yan, House of Cards na yan. Wala kang tibay na maaasahan dyan. Ito mismo, hindi lang po yung House of Cards. Hindi lang po yung House of Representatives, yung Malacanang itself. Meron din pong TV series yan na napanood ko po, Kevin Spacey, na subay. So, ibig sabihin mga kababayan, marupok po ang gobyerno ito. Insecure, hindi po hindi po secure, di ba? Walang parang ano ba tawag dito? Basta mga kababayan, kung baga walang quality. Madaling mabuwag, di ba? Yung nila, yung pamunuan. Kasi maraming maraming hindi competent, maraming corrupt politiko, politiko at politiko nagsama-sama na. Kaya mga kababayan, kasi 'di ba, sabi nga ni Sir Badong kanina, triangle di ba, House of Cards. Kahit anong mo diyan, kahit anong ayos mo niyan, matutumba po yung cards na yan kasi isipin mo yung tatlo, di ba? Tatlong cards.
pinatriangle mo. Ano ba yung tatlong cards na yan? Una, yung kura politiko, pool politiko, at ipolitiko. O paano tatayo yan, mga kababayan? Mga mga walang quality. Diba? Talagang tutumba at tutumba yan. Lahat na lang sabihin ni BP Sara, natataranta sila. Bakit kaya? Yan ang tanong, mga kababayan. Well, anyway, mga karibin natin, ano man po ang inyong reaksyon, komento at kritisismo patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyo pong